I consider Pastor Celso na siya talaga ang founder ng family life. Kasi siya naman talaga nagpasimula. Tinutuloy ko lang. Purihin ang Panginoon. So, naganap niya yung kalooban ng Diyos sa buhay niya. Kaya yun yung sinabi ko bago siya mamatay. May hinanda na sa kanya ang Panginoon, naganap na yung kalooban ng Diyos sa buhay niya. Nakapagtatag siya ng church. At yung pangarap niya, siya actually kanyang pangarap yun magkakaroon ng malaking building. Doon pa kami, dinidemonstrate niya. Sa akin naman, wala lang. Saan tayo kukuha ng pera? Sino mag-i-sponsor? Pero naganap. And now, tapos na yung kanyang parte. Kaya naman sabi ko sa kanya, may hinanda na sa iyong Panginoon. And then after 2 hours, kinuha na siya ng Panginoon. Praise God. Kaya hanapin natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin na maaaring gamitin tayo sa pamilya, sa kapatid, sa mag-anak, sa kapitbahay. Yan po ang part natin. May mga part tayo sa buhay, sa kalooban ng Diyos. At yung sinabi ng Panginoon ng Diyos na maghari, thy kingdom come, ang kaharian mo ay mangyari dito sa lupa. Ang ibig niyang sabihin doon, yung kalooban niya ay mangyari dito sa lupa sa pamagitan niyo. Hindi yung kalooban niyo masunod, hindi yung kalooban ng diablo, hindi yung kalooban ng tao, kalooban niya, thy kingdom come. At doon sa heaven and earth, the kingdom of God is happening here. Hindi yung spiritual agad na bagay, kundi sa inyong buhay nangyayari ang kalooban ng Diyos. Kaya si Pastor Celso, tapos na yung kalooban ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay naganap na rito sa magitan ng pangarap niya, magkaroon tayo ng building. Now, ang kalooban ng Diyos ay marami. Kaya kailangan kayo ng Panginoon Diyos. Ang kaharian ng Diyos, gusto niyang ipalaganap dito. Kasi kung hindi rin lang tayo magagamit ng Diyos, mabuti pang sirain ang daigdig. Wala naman sa Kanya yon. Pero may nakikita pa siyang capable. Meron pa siyang nakikita sa puso niyo na gagamit kayo. Meron pa siyang gustong iligtas. Kaya pandaigdigan And we are part of it. Kaya yung panalangin, alam nyo ba, yung sinabing tinuruan tayo ng panalangin ng Diyos, hierarchy of needs natin yun. Yun talaga ang kailangan nyo. Doon sa Matthew 6:10, pangalawa yan. Sige, alam niyo yung dasal, no? Na pattern, halimbawa, ang tinasabi nilang, ano ba tawag din sa panalangin na yon? Of Jesus' prayer o God's prayer. Hindi yung God's prayer. Ang prayer talaga ni Jesus Christ, makikita sa John 17. Talagang galing sa puso niya. Ito sabi niya, gawin niyo to, meaning pattern. Panalangin niyo to. Hindi panalangin ng Diyos to. Panalangin natin, ito dapat ang inyong hihingiin. At bilang paghihingi, inorganize niya, ano ba yung kailangan ng kaluluwa natin? Actually, the prayer is the hierarchy of needs of our soul. Pansinin natin, ha? Hindi niya sinabi agad na kailangan natin ng pagkain. Alam niyo, bandang gitna pa yan When he said, this is the pattern, ito yung hierarchy na dapat yung laging hihingin. Sige, siguro memorize niyo naman ninyo, Our Father, thou art in heaven. That is the first hierarchy. Ang kaluluwa ay kailangan pumuri sa Diyos. Alam niyo ba, lahat pumupuri at required na pumuri. Bagamat di niya nire-required, di niya sinasakal lahat na daw para purihin siya. Pero, ang lahat ng may buhay ay kailangan pumuri sa Diyos. Ang mga nilalang pumupuri yan. And they are required. We are required. At maging ang demonyo pupuri yan. Sinabi yan.
siya ay sasambahin sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. It is the first requirement of everything that has breath. Everything that has breath should praise the Lord. Kaya nga, the first need na sinabi ng Diyos kapag kayo mananalangin, Our Father, thou art in heaven. Tulungan niyo nga ako, thy kingdom come. Pangalawa, ang kailangan ng kaluluwa na hilingin niyo ang kalooban ng Diyos mangyayari sa inyong kaluluwa. Hierarchy yun. Yun ang pinaka-prime. Praise and then nawa yung kalooban ng Diyos maganap sa buhay niyo. Thy kingdom come, thy will be done. At nagaganap ang kaharian ng Diyos kung inaalaw natin siya sa buhay natin. Kasi kapag hindi nyo inaalaw ang Panginoon Diyos sa buhay nyo, alam nyo ba, naghahari pa rin kayo sa inyong sarili. Hindi siya makakilos. That's the only thing you have. Ang pinakapag-aari ng kaluluwa natin, maging kaluluwa, buhay, hindi nga natin ay atin. Alam nyo, hindi niya talagang ayaw niyang galawin. Ayaw niyang galawin kasi it's yours. Your will. Your will. Yung kalooban nyo, yung gusto nyo, hindi niya gagalawin yan. Bagamat kaya niyang galawin, pero nire-respeto niya ang gusto nyo. At pangalawa sa kailangan nyo yun, hilingin nyo kung anong gusto ng Diyos sa buhay nyo. And then sunod-sunod na yan. Kasi ang panalangin na binigay na halimbawa ni Jesus, inorganize niya hierarchy of needs. Kahit hindi ka sumasamba sa Diyos, you are required to worship God. Kahit hindi ka naniniwala sa Diyos, you are required to worship God. Kahit ikaw ay sumasalungat, yung mga demonyo, sasambayan sa Diyos. Sasambayan. They are required. All that has breath should praise the Lord. And second is accept the will of God. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Pangalawa yon. Pangatlo, ano yung sunod? Give us this day. You see, pangatlo lang pala yung pagkain. Pangatlo lang yan. Kasi alam niya yung physical na needs natin. Give us this day our daily needs. Ano sunod? And forgive us. Kasi hindi kikilos din sa inyo ang Diyos hanggat hindi kayo humingi ng tawad. May kasunod yun. Patawarin nyo rin ang taong nagkasala sa inyo. Dalawa yan. Kakambal yan. Kakambal po yun. Kung hihingi kayo ng tawad sa Diyos, patawarin nyo muna ang taong nagkasala sa inyo. Kambal lagi yan. Pero kayo kilala ng mga Christian, no, na panay ang serve sa Panginoon, pero ayaw pa rin magpatawad sa kanyang magulang, sa kanyang anak, sa kanyang kapitbahay. Yun ang mga false Christian. Sasabihan ka na, pinatawad ko na siya, pero in-unfriend ka naman. Pwede ba yun? In-unfriend ka naman. Hindi yun. Hindi ganun. Kaya, di ba sabi niya, forgive us as we forgive. As we forgive those who trespass. Kambal yan eh. Kailangan nyo rin magpatawad parang maging malusog kayo sa kanyang kaluluwa at sa inyong physical na katawan. Ang pagpapatawad, ang hindi pagpapatawad, nagbibigay ng sakit yan. Sabihin ko sa inyo. Papapayatin ng inyong kaluluwa, papapayatin din ng inyong physical na katawan. Hindi na maganda na. So, they are hierarchy. And then, ano pa yun? And then, protection. And so, hierarchy of needs. Ang panalangin, binigay halimbawa sa atin. Now, let us focus on Matthew 6:10. Kasi kailangan natin, isa sa mga kailangan talaga ng kaluluwa, maganap ang kalooban ng Diyos sa buhay nyo. The prayer is the reflection of our needs. And the second need ng iyong kaluluwa, nawa hanapin niyo ang kalooban ng Diyos sa buhay niyo. Kasi kapag hindi niyo sinusunod ang kalooban ng Diyos, you are kicking against the prick.
Yung bang sumisipa ka sa matalim, lalo mo sinasaktan ng iyong sarili. Kasi hindi kalooban ng Diyos, igigiit mo, ikapapahamak mo yan. So, pangalawa yan. Pangalawang pangailangan nyo, hanapin nyo ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa inyo? Ipursu ang iyong ambisyon, magkamalba ng parang pangsarili para secure ka? Hindi. The will of God is first. Let the Spirit be upon you by accepting Jesus Christ. And then listen to His Holy Spirit. Kaya nga, ang basic talaga sa Kristyanismo, kapag kayo Kristiyano na, basic is wait, listen, and obey. Hindi yung mga grandeur na mga gawain, hindi yan. Yung mga malalaking gawain na nagmimisyon, kung ano, hindi yan. The very basic is wait, maghintay ka, makinig ka, at sumunod ka. Kasi yung iba, lalaki ng mga ginagawa nila, kasi nanggagaya ng ibang church. Pangarap lang nila maging sikat. Pangarap lang nila na magkaroon ng mga followers. Wag. May kalooban sa iyo ang Diyos. Marami akong pangarap pero tinurn down ng Panginoon. Kaya subok ko na. Pinitpit talaga ako. Kasi kapag ang isang tupa, ito practice yun no? Kapag ang isang tupa pala sa inaalagaan sa ibang bansa, no? Kapag yung isang tupa makulit, kaysa takbo ng takbo habulin, pinapalo niya. Kaya sila may mga tungkod panghakot. Tsaka pamalo talaga yon. Pamalo rin ng mga matitigas ang ulo ng mga sheep. Kahit balian na nilang buto, wag lang tumakbo at mapahabak. Kahit sa isang sheep na yon, kukunin at hahabulin nyo ng sheep para hindi na siya tumakbo. Talagang minsan sinasadya nila, baliin ang buto. Na-experience ko, pinali yung buto ko. Naging literal sa akin. Kaya ayoko na. Thy will of God is the second need of your soul. Para sa inyong kapayapaan, para sa inyong kasiyahan, at para sa inyong kalusugan. Kaya nga sinasabi ko, kapag kayo wala sa kalooban ng Diyos, para kayong isda na wala sa tubig. At na-experience ko yun, para akong kintang-kintang, kasi nga tigas ng ulo ko. Meron akong gustong pangarap, pinupurso ko, yun ang ginugusto ko, pero hindi rin ako masaya. Hindi ako panatag. Hindi ko ma-express ang talagang ako. Kaya nung bumalik na ako sa Panginoon, yung pala ako, ito pala kalooban ng Diyos. Masaya ako, payapa ako, at nakita ko na maganda, mas magandang sumunod sa kalooban ng Diyos. That's why it is the second need God is giving you. Thy will be done. The kingdom of God be upon you. Let the Holy Spirit, let God Himself reign in your life. Siya ngayon ang inyong Panginoon, hindi ang inyong sarili. Now, our will is our own kingdom. Alam nyo, may kanya-kanya tayong kaharian. Ang unang kaharian natin ay ang ating sarili. Pag sinabing kingdom, yun yung territory mo Everything you can do in your own. Walang magpipigil sa'yo, walang mag-i-interfere sa'yo. At ang una nyong kaharian talaga ay yung sarili nyong gusto. Gusto nyo anong gusto nyo? Magpakasaya, magpakalango, hanapin lahat ng bagay sa daigdig. Kaya nyong gawin yan. Pumatay, manira, mang-asar. Pwede naman Kaya lang, may ibang kaharian din na pwede nyong hindi pwedeng galawin. Kaya kanya-kanya tayo. Kaya kung kayo ng asar, ng gulo, ng ibang tao, lagot ka kasi meron din sarili yan. At sa Diyos, ang hindi niya ayaw niyang galawin ay yung sarili niyong gusto. Because your own will is your own kingdom. Lahat ng bagay na binigay sa iyo ng Diyos, maging sa batas, yan, hinahayaan kayo ng batas. Anong gusto mo sa binigay sa iyo? O pag-aari mo, sirain, ibenta, ipamigay, ayusin, pagandahin. Kasi iyo yan At ang talagang inyong-inyo ay ang inyong gusto. That is your own kingdom. Hindi gagalawin ng Diyos yan.
Bagamat kaya niyang gawin, pero nire-respeto niya ang inyong sariling kaharian. Your own will is your own kingdom. Yan, kayo ang hari sa buhay nyo. Kayo ang reyna sa buhay nyo. Masunod ang kalooban nyo. Pero nakakatakot, ano? Since that heart is your throne, the heart is your throne. Bahala ka sa buhay mo. Hello? The heart is your throne. Hindi niya gagalawin yan. Sa Jeremiah 17:9, basahin nga natin. Nandiyan lahat yan eh. Gusto mong uminom, gusto mong maglakwatsa, gusto mong mambuli, gusto mong mang-asar, gusto mong magbigay, gusto mong maging philanthropy. Nasa iyo yan. It's up to you. Maniwala o hindi maniwala, nasa iyo yan. Your heart. Kaya lang, the danger of your heart, your throne is this. The heart is the deceitful above all things and beyond cure. Who can understand? Alam niyo ba, ang puso ng tao ay likas na masama. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos, ayaw niya kayong pakainin ng prutas ng mabuti at masama. Ngayon, nagtataka ako. Anong gusto ng Diyos? Ba't ay pakainin yung bunga ng mabuti at masama? Ano, bobo tayo? Hindi. Pag nalaman nyo ang mabuti at masama, mas pipiliin nyo ang masama. And that is the reason why. Ang gusto niya yung buhay. Maging innocent kayo sa gawaing masama. Matigas ang ulo, gusto maging matalino. Kapag pinili nila yung mabuti at masama, at alam ng Diyos sa puso ng tao, mas pinipili nila ang masasamang bagay. Kaya agad maaari, sabi ng Panginoon, pag kinain yan, mamamatay kayo. Hindi talaga nakakamatay yun, kundi yung kasamaan ng tao. At simula noon, nagkaroon na sila ng kamatayan. Kamatayang kaluluwa, namatay. Umalis na yung Espiritu ng Diyos na binigay sa kanila ng Panginoon, at ang kanilang katawan ay nabubulok. Nabubulok. Kaya sabi, nako, nabubulok ngayon ang katawan nila dahil sa kanilang kasalanan. Paalisin nila sa garden para wag makakain naman ng pagkain ng nagbibigay ng walang hanggang buhay. Imagine niyo kung nakakain si Adan, si Eva, nagbibigay ng walang hanggang buhay, nabubulok sila pero hindi namamatay. Anong itsura? Zombies. Mabait ang Diyos, mabuti ang Diyos. Kaya sabi, palayasin na sila, ilayo sila. Hinayaan niya na mabulok ang aking katawan. At sinabi niya na, it's a prediction, dahil ikaw ay katawan lupa, babalik ka sa lupa. Why? Kasi meron na rin siyang prediction. Your life, your physical body, kailangang palitan, hindi gawa ng lupa, kundi gawa ng langit. Yun na yun, pangalawang Adan si Jesus. Na siya'y namatay at muling nabuhay at binigyan ng bagong katawang panlangit. Kasi ang kalooban niya, ang katawan lupa na namamatay dahil sa kasalanan, ay bigyan ng katawan lupa na galing sa langit, galing kay Kristo, na hindi na namamatay. Kita niyo ang buti ng Panginoon at ang kanyang karunungan ay pangwalang hanggan. God's knowledge and wisdom and foreknowledge is from eternity to eternity. Hinanda niya na yan. Kaya, kung siya ay marunong at walang hanggan at nalalaman niyan mangyayari sa inyong buhay, hindi ba pangalawang kailangan natin na kung ano yung gusto ng Diyos mangyari sa buhay natin? And that is what we need. You need to follow God. You need to dethrone yourself and let the Lord reign in your heart para ang kanyang kaharian sa langit ay maganap sa lupa. That is your next, that is your second need. Hindi natin alam ang mangyayari. And naturally, kapag hindi ang Diyos ang naghahari sa puso natin, naganganap yung Jeremiah 17:9. You are deceiving yourself. Your heart is naturally deceitful. Kaya nga, doon sa bunga na yon, alam ng Diyos, may mabuti, may masama, pero mas gugustuhin natin ang kasamaan.
Di ba tama? Hindi kayo turuan magmura, nakapagmumura kayo. Hindi kayo tinuturo ang makipag-away, pero ang sarap makipag-away, ano? Kasi naturally deceitful. At mas inuuna natin ang ating sarili kaysa iba because the heart is naturally evil. And we need to change our heart. Pasurrender tayo sa Panginoon. Pasakop tayo sa Panginoon. Buksan nyo ang pinto ng inyong kaharian. Open your will because God knows the best for you. At yun ang pangalawang pangangailangan ng ating kaluluwa. Thy kingdom come, thy will be done. The prayer is not just an ordinary prayer, but hierarchy of needs. Kailangan nyo talagang paghariin si Jesus sa buhay nyo para maging maayos, payapa, tama, at masaya ang buhay nyo. Kasi kapag kayo naghahari, nandun ang insecurity, nandun ang pangamba, nandun ang takot, nandun ang pag-aalinlangan. Pero kapag ang Diyos naghari sa inyo, alam nyo, iba ang kapayapaan, iba ang kasiyahan, iba ang assurance. Kaya ang gusto niya, thy kingdom come. Pag mananalangin kayo, hierarchy of needs. Natural na supurihin niyo ang Panginoon. Pangalawa, hanapin niyo ang kalooban ng Diyos. Kung matanggap o di matanggap, kung makapasok o hindi makapasok, kung magkaasawa o di magkaasawa, kung magka-boyfriend o di magka-boyfriend, pero ang kalooban ang dapat masunod. At tama ang lahat ng ibibigay sa inyo. Your heart is your throne. Let Jesus reigns this time. Let God reigns in our life. At yan ang pangalawang kailangan ng tao. Kasi nga, naturally, tayo ay masama. Naturally, ang ating puso ang iniisip, puro mga oppose sa Panginoon Diyos. Kaya hayaan natin ang Diyos na maghari. Let God reign in your life. Kaya sinabi, ang akarian ng Diyos ay malapit na. Actually, tinutukoy niya yung maghahari ang Diyos, Jesus, yung tatanggapin, marami ang tatanggap kay Jesus, at nagaganap ang kalooban ng Diyos sa bawat taong tumatanggap sa Kanya, and this is the church. The church are the group of people with Jesus Christ. Kaya ang word na iglesia, kapulungan. Iglesia ni Kristo. Hindi yan organisasyon. Hindi yan building. From the word ecclesia, kapulungan, assembly, congress. Congress of those people with Christ. Yan ang ibig sabihin ng iglesia ni Kristo. Kapulungan ng mga taong naghahari si Kristo. Kaya mali interpretation ng iba. Hindi yan religion. It is a way of life. Each of you should accept Jesus Christ, and Jesus Christ is reigning in your heart, and this is now the assembly of Jesus Christ. Ecclesia ni Kristo o Iglesia ni Kristo. Sometimes it's called Iglesia ng Diyos. But it is referring to each individual na naghahari ang Diyos sa inyo. Bakit? Kasi gusto niya ipalaganap ang kalooban niya dito sa lupa. Hindi niya pwedeng gamitin ang mga non-Christian. Hindi niya pwedeng gamitin ang ibang teacher na hindi naman talaga sumusunod kay Kristo. Ang gagamitin niya ay bawat isa sa inyo. Kaya nga, thy will be done, thy kingdom come. And let the kingdom of God happen in this world through us. Unless you invite God, actually, hindi nyo naman, ang Diyos hindi talaga yan papasok sa buhay ng tao. Hindi makikialam sa buhay ng tao. Kasi nga, your own kingdom yan. Respetado ng Panginoon Diyos yan. Unless tanggapin mo siya, i-allow niya siya sa araw-araw niyong buhay. And God will lead you. And God will teach you. And God will guide you. At kapag naganap yan sa buhay nyo, alam nyo, yung kaharian ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, yung gusto niya sa langit na maganap dito, nagaganap sa magitan nyo. You are bringing God's kingdom on earth through you.
Sa bawat hakbang nyo, nandun ang Diyos. Sa tahanan nyo, nandun ang Diyos, napipil ng mga bisita nyo. Sa trabaho nyo, nandun ang Diyos. Sa sasakyan, nandun ang Diyos. The kingdom of God is happening in this world through each of you. Lahat tayo magsitayo. Praise God. Nagiging maaliwalas ang mga bagay. Nagiging maayos ang ginagawa nyo at nadarama yan ng mga kaibigan nyo, kapatid nyo, ng mga, dahil ang Diyos ay sumasa inyo. Nafe-feel yan. Ang heaven ay nafe-feel niya sa inyong presensya. Let the Lord reign in your heart. Maaaring tinanggap nyo na si Jesus sa buhay nyo. Subalit, ang pagtanggap sa Panginoon ay araw-araw. Hindi lang isang beses. Araw-araw, bawat sandali. Nakikinig ka sa kalooban niya. Nakikinig ka sa gusto niya. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, ito ang inyong iglesia. Ito ang mga tinawag nyo. Sa puso nila, tinanggap niya kayo bilang Panginoon tagapagligtas. Sa puso nila, Lord God, nais nila, Panginoon, na sundin kayo. Dahil ito ang pangalawang pangangailangan ng aming kaluluwa. At kasiyahan namin at kagalakan namin na ang bawat kalooban nyo ay nangyayari dito sa lupa. Ang kasiyahan namin ay pasayahin kayo. Ang kaluguran namin ay bigyan kayo ng kaluguran. Ang kapayapaan namin ay ang inyong kapayapaan. Ang assurance namin ay ang inyong security. At kayo ang aming treasure. Taas po natin ating mga kamay. The Lord called you, and He is serious in calling you. Tapat siya sa pagtawag sa inyo. Ipagkaloob sa inyo ang inyong pangangailangan. Protektahan kayo at maganap sa inyong buhay ang kalooban niya para sa inyong pamilya, para sa iglesia, para sa inyong pangangatawan, at para sa buhay kung saan kayo ilagay ng Panginoon. Ang Diyos ay tapat at ipagkakaloob niya ang maganda para sa inyo. Tanggapin nyo ang presensya ng Diyos. Tanggapin nyo ang kalooban niya. Tanggapin nyo sa puso nyo ang kaharian niya. Paghariin nyo ang ating Panginoon sa puso nyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you.